Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Every girl's dream is to have the romantic wedding with her man. Totoo, bawat isa sa aming mga babae, ang pangarap, Papa Dudut, ay may kasal sa lalaking mahal nila. Magkaroon ng pamilyang masaya at makitang asensado at masaya nilang napapalaki ang kanyang mga anak. Isa ako, Papa Dudut, sa mga babaeng nangangarap na ganon. Kaya nga palagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y mahanap ko agad ang man of my dreams. Ang tunay na lalaking destiny ko, tapos ay mangyayari ang pinapangarap kong ingranding kasal sa simbahan. Noong kabataan ko ay palagi kong sinasabi na I won't settle for a simple wedding. Kasi kung mangangarap ka lang ay siguraduhin mo ng bongga. Papa Dudut, bago ko simulan ang aking kwento, pakilala ko muna sa inyo ang aking sarili. Ako si Emily, nasa mid-30s na ngayon at nakatira ngayon sa Commonwealth, Quezon City. Ang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari may ilang taon na rin ang nakakalipas. Papa Dudut, simula pagkabata ko, kinahiligan ko na po ang makakita ng kung ano-anong nilalang dito sa lupa. Makapunta sa ibang dimensyon, which is very dangerous nga if you don't know about spiritual stuff. Something like that. But since nasa lahi na namin ang ganito, I used to be like this in an early age. Having this kind of abilities doesn't make me happy. I don't know kung ganon din sa ibang tao. Pero maniwala kayo sa akin. Hindi ako masaya sa pagkakaroon ko ng third eye. Yes, I used to do astral travel since bata pa ako. I was warned by my own father to be mindful, hence I can open a portal without me knowing about it. Nagtatrabaho ako noon sa abroad at madalas akong mag-overtime. Kaya after work, automatic rest ang nasa isipan. Napahiga ako sa kama ko at sabi ko sa sarili ko ay pahinga lang ako saglit. Then bangon to prepare my food. Kapag nagpapahinga ako, madalas nakahiga lamang ako at nakatingin sa kisame. Open lahat ng ilaw, sala, kusina, sa room ko except sa bathroom. I was at the moment of thinking na magluto ako ng Philippine food kasi nami-miss ko na talaga ang pagkaing Pinoy. Bumangon ako sa kama ko at may narinig akong tunog sa aking tenga. At this time nakaupo pa lamang ako sa kama. Hindi pa ako totally tumayo. After mag-ring ng right ear ko, automatic nag-close lahat ng ilaw. Since open your aircon, yun lang ang naging ilaw ko sa room ko. At alam ko kaagad kung ano ang nangyayari. Yes, kusang nag-astral yung diwa ko. This time, nasapo ko yung mukha ko. Kasi sa ganitong klaseng sitwasyon, sa mga katulad ko ay challenging ito. Madaming mapagbalat kayo sa mundo ng spiritual. Tumayo ako sa kama at paglabas ko mismo ng kwarto ko, nasa kagubatan ako. Lumingon ako to think na makikita ko pa yung kwarto ko at yung pintuan ng kwarto ko, pero wala na. Napabulong na naman ako sa sarili ko. At ang sabi ko, here comes the new challenge. Nagsimula akong maglakad, may white na car pero wala itong plaka.
Inside there is a driver na parang tao lang sa paningin ko. Then this man outside the car seems waiting for me. And they know na darating talaga ako. Sabi ng babae, "Kumusta? Halika, sumakay ka na. Kanina ka pa naming hinihintay." Hindi ako makapagsalita ng mga sandaling yon, Papa Dudut. In just a single blink of my eyes, nagulat na lamang ako at nasa loob na ako ng sasakyan. Na-shock ako. Tapos sabi ko ulit sa isipan ko paano ako nakapasok sa kotse. Sinubukan ko magsalita sa lalaki in a polite way. "Mawalang galang na po pero saan niyo po ako dadalhin?" Tanong ko sa kanya. Pero hindi ako sinagot ng lalaki, maski nung driver. Ang tahimik ng dalawang lalaki. Parang pinagsabihan sila na don't answer my question kung magtanong ako, which is mapapatanong talaga kahit sino. At the backseat in the center, kasi sa gitna talaga ako nakaupo. I look at my right side, outside the window car. Kasi agaw pansin sa akin yung sunlight. I would like to ask again pero nagdalawang isip ako kasi sa unang tanong ko pa lamang I got no response. So dahan-dahan akong umusog sa right side ng window at napatingin ako sa labas. Sa sobrang liwanag ng window glass ng car na yon ay feeling ko parang open siya. Pero close talaga siya. Nagulat ako kasi napansin ko na walang daanan. Walang kalsada. Ang nakita ko lang ay isang malawak na bukid. Sobrang green talaga ng rice field na yon. At doon ko napagtanto na lumulutang yung car. Kaunting angat lang sa rice field na yon. Tapos yung rice field na yon, nakikita ko din na sobrang linaw ng tubig. As in super clear ng water. Na-amaze naman ako sa aking nakikita habang nakasilip sa bintana ng sasakyan. Habang nasa ganong sitwasyon ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagulat ako bigla noong ginising ako ng lalaki at na-shock naman ako kasi alam niya yung name ko at wala akong ideya kung sino sila. Pagbaba ko ay napansin ko na naka-wedding dress na ako at yes, all white dress, even the heels puti pero hindi siya crystal. Tapos tamang-tama talaga yung sizes ng heels ko, even the wedding dress. Napaisip ako. Baka hindi ko namalaya na someone already stalking me kasi alam na alam niya yung mga sizes ko. Dito hindi na ako nagpatay bahala. Tinanong ko ulit yung lalaking umaalalay sa akin. "Please, saan niyo ako dadalhin?" Tanong ko sa kanya. Mamayang kaunti ay nauna na ang lalaki sa paglalakad at sinusundan ko siya habang papasok na kami sa gubat. Again, I got no response. "Ikakasal po ako? Kanino?" Tanong ko ulit. Pero patuloy lamang niya akong binabaliwala. I stopped walking. Tinitigan ko siya. Naka-black suit siya pero wala siyang saplot sa paa. Matangkad din ang lalaki, siguro ay nasa 5'11" at perfect comb ang kanyang buhok. Super puti rin ang kanyang balat at kulay green ang kanyang mga mata. Overall ay gwapo ang lalaki. Medyo nakakaramdam na ako ng kaba ng mga sandaling yon. I look back kung saan kami bumaba ng sasakyan. Nakikita ko pa yung sasakyan pero medyo may kalayuan na ito. Pagbaling ko ng tingin sa lalaki wala na siya. Nagpalinga-linga ako pero hindi ko na siya makita. Napabulong ako sa sarili ko. Saan na ba yun? Hindi pa yun nakakalayo ah. Lumingon lang ako sa binabaan namin saglit pero wala na siya. At this time, naisipan ko ng hubarin ang wedding dress. So I did remove the dress. Pati yung heels ay tinanggal ko na. At ramdam ko talaga na sobrang ginaw ng lupa na parang nagyeyelo.
Naka white short at white sando na lamang ako dito. Ipinatong ko yung dress sa right shoulder ko while holding it with my right hand at nasa left hand ko naman yung heels. Bumalik ako sa binabaan namin at napag-isipan ko na doon ko sa loob ng car iiwan yung dress at heels. Habang naglalakad ako sa direksyon kung saan nakapark yung sasakyan, I heard a whistle. Huminto ako at lumingon sa aking paligid. Pero wala akong nakita kaya nagpatuloy ako sa paglalakad. Malapit na ako sa car na sinasakyan namin kanina pero napansin kong may isa pang itim na kotseng nakapark sa hindi kalayuan. Pagtingin ko sa car na sinasakyan namin ay wala na. Napatingin ako ulit sa black car, tinitigan ko kung sino ang nasa loob noon. 5 lalaki. Yung driver parang may edad na. Yung katabi ng driver binata pa ang itsura. Yung sa backseat 3 din nakaupo, puro mga binata kung titingnan. Pero yung model ng sasakyan ay pangmayaman at parang walang ganon na model sa mundo natin. Ang hirap pong i-explain. Naglakad ako hanggang sa harapan ng kotse at nakita kong may flower din sa front ng car. Doon ako napaisip na 4 na binata yung ipapakasal sa akin. Kitang-kita ko talaga sila sa loob kasi sobrang linaw din ng salamin. Yung lalaki sa front seat katabi ng driver, very serious siya. Tinititigan niya ako. Yung dalawa sa likod, both side, tahimik at pasulyap-sulyap lang sa akin. Saka titingin sa labas ng window. Yung nasa gitna nakatabi ng dalawa. Siya yung nakangiti sa akin at napansin ko na iba yung suot niya. What I mean is lahat nakapangporma ng suot. Pero siya yung may flower sa left chest ng suot niya. He keeps smiling at me. Napagdesisyonan ko na maglakad palayo. So I take the left side way. Nakailang hakbang pa lamang ako at biglang may nagtanong. Saan ka pupunta? Napalingon ako agad. Yung right window ng sasakyan open na sa bandang back seat at yung lalaki na nakangiti sa akin siya yung nagtanong. Sumagot naman ako. Doon po ibabalik ko itong dress at heels. Sagot ko sa tanong niya. Dito hinihingal ako kasi mabigat yung dress. May mga diamonds and pearls yung dress na nakadesign sa laylayan kaya mabigat ito. At sa bandang chest may mga diamonds din. Tumawa yung lalaki na yon at ang sabi niya, "Yang basura isa sa uli mo?" Tanong niya, sabay halakhak. Tinitigan ko siya at nabaling ang tingin ko sa dress na nakapatong sa balikat ko. I was shocked. Hindi ako nakaimik kasi yung dress na ipinatong ko sa balikat ko at sabay alalay ng right hand. Para hindi mahulog ay wala na. Ang bitbit ko na lamang ay isang malaking trash bag. Ibinaba ko yon. Pagtingin ko sa loob ng trash bag ay mga basura, bakal at pati yung heels ay wala na. Umuwi ka na. Itapon mo na lang yung mga basura, sabi niya sa akin. Tapos ay tumawa pa siya. Pero yung mga kasama niya ay seryoso. Siya lang ang tumatawa at narinig ko pa ang sabi niya. Isasauli niya daw yung basura. Naramdaman ko tuloy na parang nagalit siya or ano ba kasi na hindi natuloy yung balak niya na magpakasal ako sa kanya. Kaya ganon yung behavior niya. Sa ganong sitwasyon kasi ay hindi na ako madaling maloko. Kasi kahit tulog yung katawan ko at maglakbay ang diwa ko ay conscious pa rin ako. I know every details kung saan ako napupunta. Hanggang sa nakaramdam ako ng enerhiya sa paligid at bigla na lamang ako nakabalik sa katawan ko. Pagising ko, Papa Dudut, diretso ako upo. Nakatulog pala ako while staring at my room's ceiling dahil na siguro sa pagod. At nagulat ako kasi from work, it's 9 p.m. na. Bali humiga ako sa kama ko noong 9:45 p.m. Pag-check ko ng time sa phone ko ay exact 10 p.m. pa lang talaga.
Ilang minuto lang ako nakatulog pero yung paglalakbay ko ay feeling ko ay ilang oras na. At this moment ay uhaw na uhaw ako. Palaging ganito yung nararamdaman ko after astral. Kaya bumangon ako at nag-prepare na ako ng food ko. Habang pala isipan sa akin noon yung nangyari. Tanong ko sa aking sarili, panaginip lang ba yon? Or astral projection? Hindi nagtagal at naka-move on din ako sa nangyari. Dumaan ang mga araw, buwan at mga taon. Nagkaroon ako ng boyfriend noon, Kier ang kanyang pangalan. To make the story short ay naging kami rin at makalipas ang 3 taon ay nagpasya kaming mag-live-in. Manapit na kaming ikasal noon pero sa kasamang palad din na aksidente ang minamanehong sasakyan ni Kier at namatay ito. Siyempre labis akong nalungkot at nagdalamhati sa pagkamatay ni Kier. Noong araw ng libing ay iyak ako ng iyak noon habang kino-comfort naman ako ng mga magulang ko at mga magulang ni Kier. Nang maipasok na sa nicho ang kabaong ng boyfriend ko ay tumahan muna ako sa pag-iyak. Nakaramdam kasi ako ng malamig na hangin na parang humawak sa balikat ko mula sa likuran. Paglingon ko ay may nakita akong lalaking nakaitim sa hindi kalayuan. Nakaharap ito sa isang nicho at parang nagdarasal. Sa isip ko ay baka may dinadalaw lang na yumaong mahal sa buhay. Pinagmasdan ko ang katawan at structure ng lalaki. Matangkad ito, neat magdamit at parang mayaman. Maputi din ang lalaki, perfectly comb ang kanyang buhok at masasabi kong gwapo siya. Samantala ay mukhang nakahalata naman yung lalaki na tinitignan ko siya kaya bumaling siya sa akin at ngumiti. Nagulat ako, Papa Dudut, kasi agad kong namukhaan ng lalaki. Kahit ilang taon na ang lumipas at tandang-tanda ko pa rin ang kanyang itsura at ngiti. Siya yung lalaki sa aking panaginip na muntik ko nang pakasalan. Nakaramdam ako ng kaba ng mga sandaling yon kaya bumaling muna ako saglit sa mga magulang ko. Pero after a minute, bumaling ako kung saan nakita ko yung lalaki pero wala na ito. So akala ko hindi ko na makikita pa ulit ang lalaking yon. Hanggang sa lumipas ang 1 taon pagkamatay ni Kier, may pinakilala sa akin ang friend kong si Mara na isang lalaki. Pero laking gulat ko kasi nakita ko na naman yung lalaki na nasa panaginip ko. Emily, this is Andre, kaibigan ko, sabi niya sa akin. Tumingin naman ako sa lalaki at ngumiti siya sa akin. Nice meeting you, Emily, finally. Nakilala na rin kita. Hindi naman ako nakapagsalita habang nakatingin kay Andre. Ang gwapo kasi niya. Actually, hindi siya mukhang Filipino o Southeast Asian. Mukha siyang Caucasian na Arabo. Hanggang sa nalaman ko kay Mara na half Armenian si Andre. Natatandaan mo pa ba ako? Kasi ako, natatandaan kita doon sa sementeryo ng 1 taon. Wika pa ni Andre. That time ay na-amaze ako kasi halos straight siyang mag-Filipino. Oo, natatandaan kita. Kamamatay lang ng boyfriend ko noong nakita mo ko. Ikaw, sinong dinadalaw mo doon sa sementeryo? Tanong ko naman sa kanya. Yung asawa ko, sagot niya sa akin. So, byudo ka na pala? Tangi kong nasabi noon. Actually, 1 buwan pa lang kami mag-asawa nung nasama siya sa isang road accident sa NLEX. Isa siya sa mga nasawi nun. Nabakas ko sa mukha ni Andre ang kalungkutan. Anyway, marami pa kaming pinagkwentuhan ni Mara at Andre. At noong saglit na inasikaso ni Mara ang iba pa naming kaibigan na dumating, kami na ni Andre ang nagkakwentuhan. Simula noon, Papa Dudut, naging magka-vibes na kami ni Andre. He contacted me through Facebook at doon na nagsimula ang communication namin. Naging madalas din ang pagkikita naming 6 months ang lumipas. Na-develop kami sa isa't isa and exactly after a year ay sinagot ko na siya. Akala ko, Papa Dudut, magiging masaya ang relationship namin ni Andre. Pero nagkamali ako.
Dahil simula noong nag-live-in kami, walang araw na hindi kami nag-away ni Andre. Sobrang toxic ng relationship namin. Hindi ko alam kung bakit ganon ang takbo ng pagsasama namin. Inisip ko na rin na makipaghiwalay noon pero pinipigilan ako ni Andre kasi mahal na mahal daw niya ako. At hindi ko rin makuhang magmatigas kasi mahal ko rin ang lalaking yon. Sa kabila po ng parang roller coaster naming pagmamahalan. Hanggang sa isang gabi hindi umuwi si Andre dahil nag-away na naman kami. Around 2 AM na pero hindi pa din umuwi ang boyfriend ko at hindi ko din siya makontakt. Nakaidlip na ako, akala ko nananaginip lamang ako na dinadalaw ako ni Kier. Pero hindi pala dahil alam kong gising ako. Yes, nagmulto at nagpakita sa akin ang kaluluwa ni Kier ng gabing yon. Siyempre papadudot na gulat ako at may halong takot. Hindi ako makapagsalita at sa maniwala kayo at hindi ay may sinabi sa akin si Kier. Mahal, huwag kang magpapaloko sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sabay naglaho siya. Napamura ako noon sa takot. Hindi ako makapaniwala noon para akong na-freeze sa kinakaupuan. Pagkatapos noon ay hindi na ako natulog. Umaga na pero iniisip ko pa din si Kier na wala na sa isipan ko na hindi pa pala nakakauwi si Andre. Tinawagan ko siya pero hindi pa din siya makontakt. Inayos ko na lamang ang mga gamit ko dahil malilate na ako sa trabaho. Pag-uwi ko'y nakita ko si Andre sa kwarto at tulog na tulog ito. Naka-shorts lamang ito at walang suot na pang-itaas. Umupo ako sa tabi niya at tinitigan ko lamang siya habang hinahawakan ko ang dibdib niya pababa sa kanyang abs. Bigla ko naalala yung sinabi ni Kier. Pumasok sa isipan ko na buksan ang phone ni Andre pero may password ito. Pero dati naman ay hindi siya naglalagay ng password. Nag-isip-isip ako kung anong pwedeng password ang ilagay ko. Sinubukan ko yung birthday niya pero mali. Sinubukan ko din yung anniversary namin pero hindi rin. Nabwisit na ako, kinuha ko na yung laptop, sinubukan kong i-open at sinungwerte ako. Binuksan ko yung email ni Andre gamit ang kanyang Google account. Habang tinignan ko yung mga messages, napansin ko na nasa pintuan si Kier, nakatayo siya at nakatulala na naman ako dahil nakakita na naman ako ng multo. Pero kita ko sa mata ni Kier ang lungkot. Hanggang sa naglaho na naman ito. At bumalik na ako sa ulirat, tinignan ko ulit yung mga messages sa email. Nang wala akong mapansing kakaiba, sinubukan kong buksan ang kanyang Facebook account. May pumukaw ng atensyon ko sa kanyang messenger. At binuksan ko yung message na yon. Laking gulat ko nang nabasa ko lahat. Niloloko lang ako ni Andre. Nabasa ko ang mga malalaswang message niya sa isang babae na sa tingin ko ay other woman niya. Halo-halong emosyon na ang bumabalot sa akin. At alam niyo kung sino ang kahati ko sa puso ni Andre? Walang iba kundi si Mara. Ang kaibigan ko at 5 months na silang may secret relationship ng boyfriend ko. Sa galit ko ay naibato ko yung laptop at nagising si Andre. So kailan niyo pa ako niloloko ni Mara ha, Andre? Kumpronta ko sa kanya. Hindi naman siya nagsalita pero sa reaksyon niya halatang guilty sa panloloko niya sa akin. Sumagot ka. Anong pagkukulang ko sa iyo para ganituhin mo ko? Hindi pa din siya sumasagot noon, Papa Dudut. Kaya kinuha ko lahat ng damit niya at nilagay ko ito sa maleta niya at hinagis ko ito sa labas ng bahay sa sobrang galit ko. Hinila ko siya palabas ng kwarto at sinabing wag na siyang babalik dito. Sinubukan pa ni Andre na lambingin ako pero hindi na yon umubra. Pinalayas ko siya sa aming bahay at nakipaghiwalay na ako sa kanya ng araw ding yon. Samantala kinabukasan ay dinalaw ko ang puntod ni Kier at nagtirik na rin ako ng kandila. Nagpasalamat ako sa kanya dahil kahit nasa langit na siya ay hindi niya pa din ako pinabayaan.
At noong ko rin po na-realize na yung panaginip ko kay Andre noong hindi pa siya nakikilala ay isa palang babala sa akin. Yung mga basurang hawak ko ay sumisimbolo ng mga kalat ni Andre na madidiskubre ko. At buti na lang at hindi kami nagpakasal noon ni Andre dahil mas sasakit pala ang ulo ko oras na maging asawa ko na siya. Sa kabilang banda ay matagal din bago ako tuluyang nakamove on kay Andre. Kahit na mahal ko siya noon. Inisip ko na lamang yung mga red flags niya at yung ginawa niyang pagtataksil sa akin. Kaya sa huli ay natanggap ko na rin ang aking sinapit at pinakawalan ko na sa aking puso ang lalaking yon. Sa ngayon ay dalaga pa rin ako pero masaya na ako sa buhay kapiling ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ang aking mga magulang. Pero nanliligaw sa akin ang isang foreigner na Israeli. Pero hindi ko pa siya sinasagot dahil may hinihintay pa akong makita sa kanya bago ko sabihin siya na ang the one. Sa kabilang banda, ang huling balita ko na lang kay Andre ay hiwalay na rin sila ng traidor kong kaibigan na si Mara. At mukhang okay naman siya sa ngayon kaya tinanggal ko na siya sa isipan ko. Papadudot, ang masasabi ko lang ay huwag tayong maging excited pagdating sa pag-ibig at pagpapakasal. Kilatisin mo muna ang taong sinasabi mong mahal mo. Kapag marami siyang red flags, medyo mag-isip-isip ka na. At hindi rin po minamadali ang pagpapakasal. Magpakasal ka lang kapag emotionally and financially stable ka na kasama ng partner mo. Tandaan na mas maganda ang dream wedding kapag ang kasama mong kaharap sa altar ay yung tamang tao. Muli hanggang dito na lamang Papa Dudut, maraming salamat in advance and God bless sa bumubuo ng Papa Dudut Stories. Lubos na gumagalang, Emily. Maraming salamat Emily sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Ang pagpapakasal at pag-aasawa ay hindi yan minamadali. Dapat ay pinag-iisipan niyang mabuti. At masasabi mong ready ka na sa pag-aasawa kapag ramdam mo na sa iyong sarili na emotionally stable ka na. Tama rin si Emily na bukod sa emotionally stable ka na, dapat stable ka na rin pagdating sa pera. May maganda kang career at kaya ninyong buhayin na ang inyong sarili. Tandaan ninyo na ang pagpapakasal ay isang sagradong institusyon na tinatag ng ating Panginoon. Pahalagahan natin ito at irespeto. Mahalin mo ang iyong asawa dahil siya ang regalong ibinigay sa iyo ng Diyos para makasama mo sa panghabang buhay. Hanapin ang Papa Dudut Family at ang Kaistorya YouTube channel. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Papa Duduts